Heto na po ang 5 na unang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At sa sunod naman po yung iba. At ito na ang una na si Lodi Marvin John Aragon, Lodi Wihos TikTok Hang, Lodi Ray Parenes, Lodi at Herjon Bello, Lodi at Ali, Lodi Hannah Francine Estelor, Lodi Arvin Sainz, Lodi Brian Bagaypo, Lodi Rayan Jen, Lodi at Holy Seeds 69, Lodi Japs 30. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-102 kabanata, sa pagpapatuloy. Sinabi ni Iltae na napabuka ng palad sa harapan na bakit hindi tayo magpustahan. Tig-10 niyang bawat isa, at kung sino ang manalo ay makakakuha ng pinakamainam na kayamanan. Napaisip ang boss na nakatingin dito na sinabi na dahil kakaunti lang ang mga taong kayang mag-infiltrate ng matagumpay, sinasabi mo ba na ang ilan sa kanila ay magpapanggap na mga katulong at isusugal ang iba para masiguro ang kayamanan? Napahawak sa baba si Iltae na sinabi niya yon na yata ang lahat. Gayunpaman, sa tingin ko ang pinakamataas na bilang ng mga taong pwedeng makalusot ay mga 4. Dagdag pa ng isa na napatikom ng kamao na ang galing. Bawat miyembro ng Love Club natin ay gustong samantalahin ang pagkakataong ito. Dagdag pa ni Iltae sa kanila na tinaas ang 4 na daliri na tama. Kaya, para maibsan ang mga pagsisisi ko, 4 lang na mga lihim na kinatawan ang pwede kong piliin, lahat ng miyembro ay magtataya ng tig-10 niyang para makita kung sino ang makakahanap ng pinakamagandang kayamanan sa lahat. Dagdag pa nito na ang mananalo ay makakakuha ng 3% ng pusta, at ang mga miyembrong huhula ng tamang panalo ay paghahatian ang natitirang 7%. Napaisip ang boss nila na sinabi na mas mahalaga ang pagkuha ng kayamanan kaysa sa pera. Sa huli, yan naman talaga ang dahilan kung bakit meron tayong Love Club. Napailing ng ulo ang nakapula habang pinagtatama ang 2 daliri, na masaya naman ang mga ibang kasamahan niya. At pagkatapos ay sinabi ng boss na ito na tinatanggap ko ang mungkahing ito. Gawin na natin. Ang 4 na kinatawan ay hihinga ng donasyon ng kalahati ng mga kayamanang nakuha nila para sa club, at ang mga miyembrong huhula ng panalo ay magkakaroon ng prioridad na makuha ang kayamanan imbes na pera. Napatingin si Iltae sa gilid na sinabi niya na ang pastang yon. Hindi ba mas mainam kung pera na lang ang ipusta? Dagdag pa niya na ibinuka ang mga kamay na pero, oo. Medyo sakto lang kayo, kaya siguro ayos na rin yan. Gawin na natin ayon sa sinabi mo. Napasigaw ang mga ito na wow. Pupusta ako sa ating manager. Napakamot naman sa pisngi ang isang ito na nagkatinginan silang dalawa. Dagdag pa ng ibang kasamahan nila na hindi ba dapat bawal yon? Habang tahimik na pinagmamasdan ng nakapula si Iltae sinabi nito na kung ganoon, dapat na ba nating pag-usapan ang mga detalye? Makikita sa malayo ang gusali. Sinasabi ni Baek Moyang habang nakatakip ang pamaypay sa bibig na ayokong malaman ang mga detalye. At sa tingin ko hindi rin magiging maganda kung malalaman ko. Sa kahit anong paraan, binabati kita sa pagsulong ayon sa plano. Ang kausap pala nito ay si Iltae na sinabi sa kanya na nagkunwari akong malinis hanggat maaari. Sinabi ko pa nga sa kanila kung paano pumasok sa lugar na iyon. Tumingin ito ng seryoso kay Iltae na sinabi niya na hindi ba't lubos na naiiba yun sa sinabi kong gawin mo? Inutusan kitang gawin ang dapat mong gawin, at pinayagan kitang gawin yon dahil bahagi yon ng iyong paghahanda. Napahinga itong tumugon habang nakapikit na sinabi na oo. Dagdag pa nito kay Baek Moyang na tungkol naman sa paghahanda, paano mo nakuha ang susi? At kumusta naman ang iba pang mga paghahanda? Mayroon bang mga kagamitan na maaaring makilalang pagmamay-ari ni Ryuyon o ng kanyang grupo? Itinikom ni Baek Moyang ang pamaypay na sinabi niya na nauna na akong naghanda para doon. Malapit na itong maging handa, kaya maghintay ka na lang. Napahawak ito sa ulo na sinabi sa kanya na gaano katagal pa. Mas gugustuhin ko na lang siyang pabayaan. Pero pakiramdam ko, hindi naman ako gaanong nahuhuli sa galing ng kaibigan ni Ryuyon sa stealth skill. Tumugon itong nakapikit na alam ko ang mga kakayahan mo, pero nakalimutan mo ba na nakatira rin sa kanyang silid ang Seven God Sword? Dagdag pa niya na makikita si Moyong-ho na may mga usap-usapan din na ngayong taon ay ika-5 anibersaryo ng pagkakatatag ng kanyang fan club. Ang mga araw na si Moyong-ho ay pinahihirapan ng mga baliw na tagahanga na laging nangungulit sa kanya mula sa lahat ng direksyon ay nagwakas na.
At dahil doon, ang kanyang mga pandama ay nahasa ng lampas sa inaasahan. Kahit mga demonyong hayop ay hindi siya kayang ikulong. Sa nakalipas na 3 taon, wala ni isa ang nakapasok sa kanyang lugar nang hindi niya nalalaman. Nakatingin si Baek Muyang kay Iltae na sinabi habang nakatakip ang pamaypay sa bibig na sinasabing parang psychic ang kanyang kakayahan sa pagtuklas ng paglusob at pagsubaybay. Kung mahuhuli ka, madadami din ako bago pa man magsimula ang plano, kaya hindi ka dapat pumunta roon ng personal. Napangiwi ng mukha si Iltae na sinabi niya na tama na. Sino ba ang magpapakatanga na pumasok sa teritoryo niya? Kung siya ay ganun kasikat sa kakayahan, hindi ba mawawala ang posibilidad ng plano? Tumugon sa kanya si Baek Muyang na sinabi niya na ang plano ko ay makipagtulungan sa isang tao, babae siya at ang gusto lang niya ay ang silid ni Moyongho. Dagdag pa niya habang naiisip itong nakangiti na ang dahilan ng pakikipagtulungan ay kung layunin mong talunin ang Seven God Sword, ang Seventh Festival ang pinakamainam na panimulang hakbang. Napasigaw si Iltae na ano? Ang Seventh Festival? Sinabi pa ni Baek Muyang na naalala ito na sige. Sa totoo lang, may mga kasapi ng Seventh Festival sa grupo natin. At sinabi niya sa babae na aking binibini, sa totoo lang, alam ko rin na isa kang miyembro ng Seventh Festival. Kaya nais kong magbigay ng magandang mungkahi para sa Seventh Festival. Handa ka bang makinig? Nagulat ito na nagtataka na nakatingin lang sa kanya. At pagkatapos ibinuka nito ang kanyang pamaypay na sinabi na ibibigay ko sa iyo ang impormasyon kung paano makalusot sa kanyang silid. Kapalit, gusto ko ng ilang regalo. At isa lang dito ang susi. Napathumbs up ito na sinabi ni Iltae na wow. Makakapasok din pala sila sa kwarto ni Moyongho? Ibig sabihin ba nito, pati gamit ni Ryu yun? Ay mananakawan din nila? Sumagot ito sa kanya na tama. Sa anumang kaso, ihahanda ko ang mga supply upang magamit ninyo yun ng husto habang nasa paglalakbay. Tumawa si Iltae ng masama na sinabi niya na kung sakali at magkatotoo ang plano mo, siguradong mapapalayas sila sa akademya. At pagkatapos makikita ang labas ng gusali, kung saan ay naglalakad si Ryu sa pasilyo. At nagulat siya nang may nakitang tao. Nakita niya pala si Moyongho na sinabi pa ni Ryu na ha? Ikaw ba'y nanatili lang sa Chienmu Library nitong buong panahon? Dagdag pa niya habang napahinga ng malalim na pagsasanay sa umaga. Klase sa umaga, pagsasanay sa tanghali, klase sa hapon, pag-aaral sa gabi. Hindi ba masyado mong pinapahirapan ang sarili mo? Sumagot sa kanya si Moyongho na hindi naman. May isang kasabihan sa Analects. Ito ay isang koleksyon ng maiikling sipi na pampanitikan o pilosopikal. Minsan, natututo ka pa rin kahit natututo ka na. Sinabi pa sa kanya ni Moyongho na pati ito. Hindi ba masaya? Tahimik na inilapag ni Moyongho ang kanyang libro sa lamesa. Na sinabi ni Ryu na umikot ng ulo sa gilid na ano. Sinabing muli sa kanya ni Moyongho na ha? Mukhang may nagkalat sa silid. May alam ka tungkol dito? Humawak sa baba si Ryu na sinabi niya na hindi. Kakapasok ko rin lang, pero sa normal na pangyayari. Sinasabi mo ba na may nanggulo nito sa ganitong kondisyon? Bagaman may ilang lugar na talaga namang nabago. Napatingin ng seryoso si Moyongho sa gilid. Na nakita niya ang pagkakaayos ng kama na sinabi niya na masyadong gusot ang mga kumot. Deformed ang unan, magulo ang mga dumi, magulo rin ang pagkakaayos ng mga libro. Napasabi si Ryu na agad na lumapit sa kanyang kama si Moyongho na may kakaibang amoy din. Pati ang pakiramdam ng hangin sa silid ay bahagyang naiiba. Tahimik na pinagmamasdan ni Moyongho ang nakita niyang isang bagay, na sinabi naman ni Ryu na ang weird. Dormitoryo ito ng mga lalaki, kaya bakit parang may babaeng kakalabas lang? Napatayo si Moyongho na nanginginig ang katawan na nanlalaki ang mga mata na sinabi niya na Hanma. Nandito na rin si Hanma sa wakas. Napasabi naman si Ryu sa kanya na Hanma. Ano yun? Napalingon si Moyongho sa kanya na sinabi na sandali. Kailangan muna nating alamin kung may mga nawawala sa atin. Na napasabi si Ryu na ano? Agad na sinuri ni Moyongho ang bawat sulok na mabilis itong gumalaw na sinabi ni Ryu na kaya? Magnanakaw ba ang Hanma na yun? Ang silid ay mukhang masyadong malinis para sa isang magnanakaw. Baka kinuha lang nila ang pera mo at umalis. Napahawak si Moyongho sa lamesa na sinabi niya na hindi hinahanap ni Hanma ang pera. Buisit, may nawala na naman ngayong pagkakataon. Ang wallet na ginamit ko at isang hairbrush. At ang pajama na ginamit ko kahapon.
Na sinabi sa kwento na pero, mas kamukha ito ng underwear kaysa pajama. Napangiwi ng mukha si Ryo na sinabi niya na ano ba ito? Bakit naman nila kukunin yon? Napahawak sa ulo si Moyong-hu na sinabi niya na hindi ko alam. Kaya huwag mo rin akong piliting magpaliwanag. Tingnan mo ang mga bakas ng unan at kumot. Sinabi ni Moyong-hu na nakatingin sa ibaba na kapag naiisip ko. Na nakatingin lang sa kanya si Ryo na nagtataka. Tumingin sa kanya si Moyong-hu na sinabi sa kanya na hindi ko iniisip na ito ang unang beses kong makipaghati ng silid sa iba. Pero tiyakin mong walang na walang mahalaga sa iyong gamit. Na agad na patungo si Ryo sa kanyang cabinet. Binuksan niya ito at sinabi na wala namang problema sa locker. Mula sa kanyang likuran sinabi ni Moyong-hu sa kanya na may posibilidad ba na nagawa nilang buksan ang locker mo? Na napasabi si Ryo na hindi. Espesyal itong ginawa ko, kaya kahit ako ay wala ring susi. Ang ilang microscopicong bahagi ng lock ay mabubuksan lang kung itutulak at igagalaw sa tamang order, direksyon, at lakas. Mabilis na may kinuha siya sa loob na sinabi niya na kahit hindi nila magawang buksan ang locker ko, importante. Nang bigla niyang nakita na napunit ang bahagi ng isang libro at punit na tela na sinabi niya na pero. Tungkol sa dalawa, bakit nila kinailangan gupitin at sirain ang libro ko? Sinabing muli sa kanya ni Moyong-hu na sa ganitong magulong lugar, paano mo agad mapapansin na nahawakan na ang dalawa? Hindi iyon ang mahalaga. Dagdag pa niya na dahil agad mo itong napansin, ibig bang sabihin mahalaga yon? Hindi ba yun mahalaga sa'yo? Hinagis niya ang libro na sinabi niya na hindi naman ito ganoon kahalaga. Personal ko lang na aklat ng mga lihim na resipi. Bakit nila ginupit yung bahagi na isinulat ko sa buod? Hindi sa pangunahing teksto, na makikita ang pamagat ng libro na Mom, I went fishing. Napangiti ng sinabi ni Ryo na kung ganoon, siguro kailangan mo nang ipaliwanag kung sino si Hanma. Sa huli, ayoko kapag may humahawak sa gamit ko. Pumikit na sinabi sa kanya ni Moyong-hu na dahil sa akin, naranasan mong magdusa ng ganito. Pasensya na talaga. Sinabi pa niya na makikita ang mga ito na napapalibutan ng mga babae ang nakaupong tao na may takip ang muka na may hawak na manika na. Ang tunay niyang pangalan ay Seiseeng Hanma. Siya ang leader ng 7th Festivals. Itinatago niya ang tunay na edad, pangalan, at pagkakakilanlan niya. Walang hanggan ang kanyang pagkahumaling sa mga iniisip tungkol sa akin. At gaya ng kanyang ina, pinamumunuan niya ang 7th Festival sa pangalang Seiseeng Hanma. Dagdag pa niya kay Ryo na napatungo ng ulo ng bahagya na hindi ko kailanman hinanggad ang ganitong atensyon. Inakala ko na bumaba ang aking mga aktibidad nitong nakaraang 3 taon. Pero nang makita kong nakalusot pa sila sa dormitoryo ng mga lalaki sa Chien mo. Mukhang hindi na yon ang kaso ngayon. Sinabi naman sa kanya ni Ryo na kapag umiibig, talagang parang may sakit ang tao. Pero hindi ba ang antas niya ay nasa antas na ng kabaliwan? Napahawak sa baba si Ryo na sinabi niya na sa ganitong kaso, baka mas mabuting ayusin ang ugat ng problema. Mukhang seryoso ang sitwasyon. Pwede ko bang alisin ang mga babaeng yun? Napatingin sa kanya si Moyong-hu nang marinig niya ito. Nakangiting itinaas ni Ryo ang kanyang isang daliri na sinabi niya na ang kailangan mo lang gawin ay makipagtulungan sa akin. Tinatawag itong sympathy, oo, bagay na bagay ang salitang iyon sa kanila. At dito na po nagtatapos ang ika-102 kabanata. Ika-103 kabanata. Sa pagpapatuloy, napataas ng isang daliri si Ryo na sinabi niya na kakailanganin mo lang sumali sa isang lugar kasama ko. Tinatawag itong sojourner, oo, talagang magandang lugar ito. Sinabi sa kanya ni Moyong-hu na parang isang pagtitipon nito ng mga taong mahilig sa soju. Pero ano nga ba talaga ang lugar na yon? Sinabi ni Ryo sa kanya na noon, dating lugar ito kung saan malungkot nilang sinusundan ang mga babae. Mula ngayon, magiging sentro na ito para sa mga proyekto ng kabataan na sumusuporta sa positibong pakikipag-ugnayan sa mga babae. Tahimik lang na nakatingin sa kanya si Moyong-ho, na sinabi niya na kung sasali ka ngayon, malalaman mo na mabilis na bababa ang paghanga ng mga babae sa iyo. Na makikita ang nasa isip niya na sinabi pa na marahil, kung tama ako, ganito ang magiging takbo. Sinabi pa niya na ang kasalukuyang kasikatan mo ay higit sa karaniwan. Sobra ito hanggang sa may mga perverted na babae na sumusunod sa iyo. At kung tama ito, sumali ka na.
Magbabago ng mabilis ang sitwasyon. Sana, tuluyan ng matigil ang 7th Festival Society. Sa ngayon, kailangan mong tiisin ang panunood ng lipunan ng may bahagyang pagkasuklam. Huwag kang mag-alala, hindi magtatagal hanggang magbago ang pananaw tungkol sa Sojourner. Sa oras na yun, magiging angkop na ang antas dahil sa pinagsamang epekto ng kasikatan at pagpapabuti. Dagdag pa ni Rio na mula sa aking karanasan, ang mga pervert na hindi matatalo ay mas nakakainis at nakakaproblema kaysa sa sakit ng ulo at mga surot. Sa ganitong mga kaso, sa tingin ko ang pagbibigay ng matinding pagbabago ay maaaring maging epektibo. Naiisip ni Mo Yong-hu ito na sinabi niya sa kanyang sarili na may ganoon din siyang nakaraan. Kaya, ang madilim at magulo niyang anyo ngayon ay bunga rin ba ng pagbabago na yun? Napahawak sa kanyang baba na sinabi pa niya na maraming bahagi ng payo na ito ang totoo, at ang ganitong karanasan ay hindi mo basta-basta maibabahagi kahit sa pinakamatalik mong kaibigan, na sinabi ni Ryu sa kanya na pinag-iisipan mo pa rin ba ito? Dagdag pa niya na sige, bakit hindi mo subukang sumali minsan, at kung talagang hindi mo magustuhan, pwede ka namang umalis agad. Hindi kita pipiliti na gumawa ng kahit anong nakakahiya o marumi, kaya huwag kang mag-alala. Tumugon sa kanya si Mo Yong-hu na sige. Tungkulin ng isang gentleman na suklian ang katapatan ng katapatan. Sasali ako. Nakatingin sa kanya si Ryo na sinabi na okay. Dagdag pa niya sa isip na ano ba ang sinasabi niya bigla. Anyway, kung sasali ang taong ito, mas magiging kilala ang Love Club, di ba? Ayos lang. Ang pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa club ay mabilis na paraan para kumalat ang balita at madagdagan ang mga kliyente. At pagkatapos ay makikita ang silid na ito. Kumikinang na namamangha ang mga ito nang may makita. Pati ang mataba at ang nakapulang lalaki na pinagpapawisan. Nakatingin pala sila kay Mo Yong-hu habang sinasabi ni Ryo na may hawak na papel na ayos, kompleto na. Naisulat ko na, kaya heto na. Biglang isang boses ang sumisigaw na hindi, talaga ba? Tigilan mo na ngayon. Dagdag pa ni Jang Hong na naiintindihan ko tungkol sa atin, pero ano naman ang nangyayari sa Seven Immortal Sword, Mo Yong-ho? Masayang sinabi naman ni Hyorong na Ryu yun. May naririnig akong chismis na may ginawa kang malaking bagay habang nasa klase tayo. Dagdag pa niya na nung nakita kong pumapasok ang Seven Immortal Sword sa gusali ng Love Club, nag-ulo agad ang mga ins. Sa umpisa, akala ko magiging madugong laban ito. Dagdag pa ni Jang Hong na isang lalaki na dumating kanina lang ang nagsabi na nandito siya para mag-apply bilang miyembro. Makikita ang mga babaeng ito na hindi makapaniwala na sinisigaw na nako. Ang Seven Immortal Sword, Mo Yong-hu. Bakit siya papasok sa club na punong-puno ng mga bastos? Sinabi pa ng isa na napasuntok sa sahig na narinig ko na yung lalaking may itim na buhok na kasama niya sa kwarto ay sumali sa club na yon. Tiyak na may ginawa siyang ilang pakulo. Dagdag pa ng isa na napawas-iwas ng espada na dahil magkasama sila sa kwarto, tiyak na natuklasan niya ang kahinaan nito at tinakat siya sa isang duwag na paraan. Na sinabi sa kanya ni Hyorong na totoo ba yun? Na ang tinutukoy niya ay ang mga sinasabi ng mga babae. Iniisip ko rin na kung hindi dahil kay Ryu yun, wala talagang paraan para sumali ang matigas niyang kaibigan dito. Kaya, anong kahinaan ang nakuha mo at paano mo ginawa yon? Na makikita si Jang Hong sa likod na napahawak sa ulo na naiinis na sinabi na hindi ka ba natatakot sa 7th Festival Society? Kanselahin na natin ito ngayon din at magpanggap na hindi siya sumali. Kung hindi natin gagawin, talagang mamamatay tayo. Sinabi sa kanila ni Mo Yong-hu na ginabayan lang ako ni Ryu yon, pero ako ang nagpasya na sumali. Kung gagawa pa ng pinsala sa kanya ang 7th Festival Society dahil dito. Hindi, kung sasaktan nila ang kahit sino, kasama siya, hindi ako mananahimik at manunood lang. Napatingin si Hyorong kay Jang Hong na sinabi niya na naku, ito na yata ang unang beses na narinig ko na tinatawag ng kaibigan niya si Ryu yon na Ryu yon. Hindi naman makapaniwala si Jang Hong na sinabi niya na sandali. Mayroon pa ba? Sa madaling sabi, naranasan na ba ng alien na yun ang paghihirap mula sa 7th Festival? Ibinato ni Ryu ang papel habang sinasabi na yun na. Tapos na ang usaping ito. Sinalo ito ng mataba habang napatingin sa kanya ang nakapula. Na sinabi pa ni Ryu na kumpleto na ang pag-sign up. Napadaong palad siyang masayang sinabi na paano naman ang napag-usapan natin kanina, bakit hindi natin isulat sa malaking letra at ilagay sa harap ng gusali?
Sa wakas, itaguyod natin ang maayos na kinabukasan ng club. Habang nagsusulat si Moyong-Hu sinabi niya na gagawin ko ito. Makikita ang papel na nakalagay ay pahayag. Ako, si Moyong-Hu ay kusang loob na sumali sa Love Club, at hindi ko patatawarin ang sinumang magpapakalat ng maling impormasyon tungkol dito o sasaktan ang kahit sino. Dagdag pa rito, ang Love Club ay may bagong direksyon sa hinaharap, at may layuning gumawa ng pagbabago sa pamamagitan ng pagsusulong ng mga konstruktibong gawain. At pagkatapos sinabi ng tatlong ito na hindi makapaniwala ang naka-orange na mag-iiba na ang Love Club na yon. Totoo ba ang plano nila? Sinabi ng naka-rosas na sa halip na yon. Parang isang deklarasyon ito laban sa 7th Festival. Ayon sa chismis, mukhang nahihirapan siya nitong mga nakaraang panahon. Dagdag pa ng nasa gitna na hindi mo ba alam na nakikinig ang mga ibon sa mga salita ng araw? At nakikinig ang 7th Festival sa mga salita ni Moyong-Hu. Manahimik na lang tayo at manood. Dagdag pa nito na hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kahit Love Club man o 7th Festival, parehong grupo na mahirap asahan ng anumang common sense. Sinabi naman nito sa mataba na boss. Hindi ka ba nakikinig? Kung mames natin ang event na ito, wala na tayong ganitong pagkakataon hanggang sa mag-graduate tayo. Tumugon nito na ang desisyon ay nananatiling wasto. Perpekto ang plano ni Iltae. Hindi tayo mahuhuli. Mula naman sa damuhan sinabi ng isa na sa tingin ko sinusubukan ng boss na itulak ang announcement. Malaking bagay ang bukas ng gabi. Kung mahuli ako ng ganito, babasagin nila ang mga buto ko. Sinabi naman ng nakapula na alam mo yon. Lalo na't ikaw ang nahalal na representante, bakit hindi mo ito tinanggihan? Kahit hindi ka mahuli ng mga babae. Kung malaman ni Ryu yon o 7 God Sword. Dagdag pa ng nakaasul na tapos na talaga kung malaman ni Ryu yon o ng 7 God Sword. Pero may ilang ebidensya ang boss tungkol sa ating mga aksidente. Ano ang gagawin natin? At pagkatapos makikita ang babaeng ito na nakaupo na pinagmamasdan ang suklaay habang sinasabi na kung magpapakalat ka ng maling impormasyon o sasaktan ng kahit sino, hindi kita papalampasin. Sinabi niya na hindi niya ako papalampasin. Ano kaya ang gagawin niya sa akin? Makikita ang pasilyong ito na may nagsasalita na hoy. Nakikiliti ako, tigilan mo na. Sinabi naman ni Jang Hong na hindi ako makapaniwala. Bakit kaya may babae na pumasok sa kwarto ng mga lalaki? Tumawa si Hyorong na sinabi niya na sa anumang kaso, ang Heavenly Martial Academy ay isang lugar para matutunan ang kamanghamanghang mga bagong ideya. Saka, saan mo nakuha yon? Isa ba yon sa mga kayamanan ng malaking pamilya Moyong? Habang nagpalabas ng enerhiya si Moyong-Ho sa laak ng bintana sinabi niya na hindi, ito ay ang ekstrang kondado na dala ni Ryu yon. Na sinabi naman ni Ryu na nakalagay ang kamay sa likod ng ulo na ibabahagi ko rin sa iyo ang direksyon at paraan para buksan ito, Ryong. Kailangan ko kasi ng isang tao na magdadala sa akin ng bookcase na nakalimutan ko o kung ano paman. Ryong. Ang tawag ni Ryu yon sa kaibigan niyang si Hyo-Ryong. Napataas ng kilay si Jang Hong na sinabi niya na oo. Kung ganoon, siguradong may security na. Pero sandali, hindi yan. Bakit hindi mo sinasabi kay Junho at sa akin kung paano buksan ito? Napangiti naman si Hyorong sa tabi niya. Lumingon si Ryu na tumugon siya na yon ay dahil sa tingin ko baka lokohin mo ako. At kay Junho, kung malalaman niya kung paano i-unlock ito, mataas ang posibilidad na siya ay dukutin ng 7th Festival. Ngayon naisip ko, nasaan na nga ba si Junho? Sinabi ni Hyorong sa kanya na nag-training rin siya ngayong araw. Sa ngayon, siguro mukha na siyang rice cake na nilagay sa apoy. At pagkatapos makikita ang grupo ng Jujak at si Junho na nakabulagte sa lupa na sinugdat ni Okhyun si Junho. Na sinasabi na bagong opisyal, buhay ka pa ba? Magkakasakit ka kung matutulog ka sa ganitong lugar. Sinabi rin ni Moon Hai na okay yon, namatay na ang lalaki dahil sa sobrang apoy. Hayaan na lang natin siyang magpahinga ng tahimik. Naiinis naman si Nohak na sinabi na pagod na ako. Bakit hindi na lang niya ako iniihaw sa skewer, seryoso? Napasabi naman si Hyunwon na napapunas ng labi na huwag mo nang sabihin yun sa harap ni Elder. Kwak, baka gawin niya yun talaga. Pero, mas mabuti pa rin ito kaysa sa pinagdadaanan natin dati kay Master. Tumawa si Gangsang na sinabi niya na pero natutuwa ako na natapos ng maaga ngayong araw. Hindi siya mukhang masyadong masaya. Saan siya nagpunta ng ganoon kabilis?
At pagkatapos sinabi ng Clan Master sa kanilang dalawa na kaya, pagkatapos ng Samsung sa loob ng 2 buwan, tutukuyin natin ang panalo sa pagitan ng Azure Dragon Squad at Red Vermilion Squad sa kalagitnaan ng susunod na buwan. Napatingin ito sa gilid na sinabi pa niya na narinig ko na kayong dalawa, lalo na si Elder Quack, ay walang tigil na nagtuturo sa mga bata, kaya ayos lang ba na ituloy ayon sa schedule na ito? Nagkatinginan ang dalawa na nagpalabas ng enerhiyang sinabi ni Mr. Ice Cube na kahit na mangyari ang laban bukas, palaging handa ang Azure Dragon Squad. Hindi ko alam kung ganoon din para sa Red Vermilion Squad ni Elder Quack. Tumugon siya na ang hindi okay dapat ay ikaw. Anong schedule na yun bukas? Maaari ko pang tipunin ng Red Vermilion Squad ngayon din. Muli na namang sinabi sa kanila nito na nauunawaan ko. Pagtingin sa kasigasigan ninyong dalawa, talagang inaabangan ko ito. Gayunpaman, ang mga ganitong kaganapan ay nilalayong hikayatin lamang ang patas na kompetisyon, kaya pakitiyak na gagabayan ninyo ang inyong mga opisyal na huwag mag-away o magtuligsa sa isa't isa. Napatingin ang mga ito sa kanya na sinabi ni Yomdo na okay lang ba na mag-training laban sa isa't isa para sa patas na kompetisyon? Maaaring magmukhang totoong laban, pero hindi ito. Dagdag pa ng isa na kung papayagan ng principal, hindi tatanggi ang Azure Dragon Squad, pero may posibilidad na masaktan ng isang miyembro ng Red Vermilion Squad, at iniisip ko kung okay lang ba yun kay Elder Quack. Sinabing muli sa kanila nito na hindi pwede. Para sa kaligtasan, mas mabuting huwag munang mag-away ang dalawang panig hanggang sa araw ng laban. Biglang may tumatawang matanda na sinabi na pero hindi ba yun? Nakakaintriga. Napatingin sila dito nang sabihin pa na ilang bagay lang ang kasing epektibo sa pagpapahusay ng kakayahan tulad ng laban na malapit sa totoong pakikipaglaban. Napasabi ang Clan Master na dumating ka, na sinabi naman ni Mr. Ice Cube na matagal na. Kamusta po kayo, sir? Sinabi naman ni Yomdo na sino siya. Hindi ako makapaniwala na nakalapit siya ng ganito kalapit nang hindi gumagawa ng kahit anong tunog, at bakit ang matigas na yelo na yun ay sobrang magalang. Sinabi nagmatanda na nakangiti na sobra na ang pagbati mo. Dapat alam ni Elder Quan na palaging malusog ang matandang ito, di ba? Kung lagi mo akong batiin ng ganito tuwing makikita-kita, baka mas mabilis akong tumanda. Tumawa ito na sinabi na kahit panahon ay hindi susubukang pahinain ang iyong Shi, Gongsun Sunbei Nim. Napaisip si Yomdo na sinabi niya sa kanyang sarili na Gongsun. Isang gumagamit ng espada na may apelyidong Gongsun na may kakayahang pasunurin ang principal at ang yelong yun na maging sobrang magalang. Dagdag pa niya sa isip na nakatingin sa kanya ito na ang Sword Sovereign Gongsun Ilchay. Siya ang itinuturing na kabilang sa 4 na dakilang Sword Saints kasama si Sword Saint Merong Zhongqian. Ang pangalan ng elder na ito ay ang Sword Sovereign Gongsun Ilchay, tagapangasiwa ng Heavenly Martial Academy. At pagkatapos sinabi ni Yomdo na matagal ko nang narinig ang dakila ninyong pangalan, sir. Ang pangalan ko ay Quackga, na sinabi sa kwento na ang pinuno ng Senate na namamahala sa pagbibigay ng payo at gabay sa pagpapatakbo ng Heavenly Martial Academy. Isang posisyon na katulad ng chairman ng Board of Directors ng isang educational foundation sa modernong termino. Tumingin sa gilid ito na sinabi na at narinig ko na rin ang tungkol sa iyong nagliliyab na espiritu. Heaven Raising Soul Ripang Saber, Elder Quack. Kahit medyo nadismaya ako na minamaliit mo ang mga gumagamit ng espada. Naiisip ito ni Yomdo na ang tunay na pangalan ay Quackga. Na sinisigaw niya habang winawas-iwas ang espada na tulad ng inaasahan, kailangang gumamit ng saber ang isang lalaki. Akala mo ba matatalo ako sa mga mahihina at walang kwentang gumagamit ng espada? Na napasabi pa siya sa isip na buwisit, sinabi ko ba talaga yon? Muli na namang sinabi ng matanda na dahil hindi magandang ideya na tuluyang pigilan ang sparring ng mga bagong opisyal, paano kung ako ang maging saksi sa kanilang practice sparring? Napasabi naman ng principal na gagawin mo yun para sa kanila. Kung ganoon, magiging ligtas na ito, wala akong pagtutol, Sunbei Nim. Humawak ito sa baba na sinabi na magaling. Sa ganoon, ako ang magiging saksi sa kapanapanabik na fair competition na ito. Napatingin si Yomdo sa kanila habang sinabi sa isip na bakit parang nasa disadvantage ako. At pagkatapos makikita ang kakahuyang ito, at isang boses ang mapapakinggan na narinig ko na ang taong minomonitor mo ay naipilit pa nga ang 7 Immortal Sword na sumali sa Isojo Association, Junior Sister.
Siya ay isang taong palaging napapasok sa gulo araw-araw. Dagdag pa ni Doc Go na karapat-dapat ba na hintayin ng ganitong tao hanggang sa torneo, Junior Sister. Tingnan mo na nga, siya pa ang sumali sa Isojo Society sa simula pa lang. Inilabas nito ang espada na sinabi pa na dapat ko na bang subukan siya agad? Wala na sigurong paraan para maitago niya ang kanyang martial art sa harap ng kamatayan. Umiling na nakapikit na sinabi ni Yeren na hindi mo na kailangan gawin yon, Senior Sister. Na napasabi ang isa nilang kasamang babae na sino ba ang pinag-uusapan ninyo? Sino ang galing sa Isojo Society? Narinig ko na kamakailan lang ay naglagay sila ng poster na nagsasabing magsisimula sila muli para sa ikabubuti. At isang boses ang mapapakinggan na kaya pala nandito ang lahat. Napalingon si Doc Go na sinabi pa nang dumating na hinahanap kita kasi kailangan ko ng tulong, Lady Doc Go. Dagdag pa nito na ang bagay ay, kamakailan ay nakatanggap ako ng tip pero hindi pa ito nakumpirma. Pero baka pumasok ang mga pervert sa 100 Cents Pavilion ngayong gabi, at dito na po nagtatapos ang ika-103 kabanata.